It's a prank! Ganito siya! Hindi $15 na. Ganon. Paano mag-commute? Ng bank cert. Bagong bank. 10,000. Hi everyone! Welcome back to our channel. Meron tayong continuation ng tawag sa series na to, Assembling Products with useful tips from Victoria, British Columbia. Based on our own experience. Okay. Game! Papansin nyo po, hindi po nagpalit ng damit. So, same day po sinut ang unang video at itong pangalawang video. Di ba? After 1 week naman na. Favorite niya lang talaga Ayan, yan. mag-unbox tayo ng computer desk with some storage. Yung brand na to, Mainstays. Ito yung parang exclusive na brand ni Walmart. Most of our items here sa bahay are of this brand. And I can guarantee na okay naman siya. Matibay naman siya. So far, itong brand na to I think is good for its price of $99 lang. With tax pa. So, pinadeliver na lang namin. Free delivery. Dahil wala kami sasakyan. Para din ako yung bayad ng Uber. Para din na sa dumagdag sa sakit ng likod ko. Back to muna. May isa pang color to actually. This one is white. Kasi aesthetic yung ating bahay. Yan. Alam nyo, hindi naman dahil sa mga arte kami. Kaya ganun. Malaki kasing factor sa daily living yung ano yung nakikita mo sa surroundings mo, particularly dito sa bahay. Kung maayos ang bahay mo, maaliwalas, nakakatulong sa mood mo. Di ba pag maraming clutter, pag-isip ka, ang karat na naman! Ganon, di ba? Pakita natin maayos. Ganon! Ganyan maayos. O, di ba maayos? It's a prank! Buksan natin, tingnan natin. Charan! Oh! Combination of white and gold. Uy, di ko na-expect. Ganun pala yung ano niya, yung finish niya. Matte ba? Hindi, maliban sa matte, meron siyang wood grain. Wood and white, di ba? Makasabihin niya, dami naming pera. Hindi, dami naming utang. Siyempre, nahanap ko yung manual. Sige, titignan ko lang to ng real quick. Ako naman na And then, mag-info. kukwentuhan ko kayo mamaya ng mga useful tips nga pa. Para magdala ng pera from Philippines to Canada. Saan ba kami na mamalengke? Paano mag-commute? Hello! So ayan, nailatag ko na yung mga pyesa or parts. So isang set ng hardware or mga screws, nuts, bolts, etc. What else do we have here? Ayan, ito yung kanyang other piece. So, di ba ang ganda ng handle? Good. Pero na dun sa mirror mo. Pakita mo. Oh. Ganon. Chick! Ang mga parts yan, may letters and numbers yan. So, mas madali mong masusundan. Kasi, teka, pakita ko sa inyo. Yan. May ganyan siya. Number 20. Back to you. Kapag ka mga parts siya, numbers. Kapag mga hardware, yung mga screws for example, letters naman. Kaya pag nakita niya yan, madali siyang makita dito sa manual. Ang ganda ng ano nila, binibigay nila na manual, madali siyang sundan. At least for me. Okay, so saan tayo magsisimula? It was a challenge for us to think about and finalize paano pa kami magdadala ng money from the Philippines to Canada. Marami kaming pinagtatanungan, but then, finally, we came to a conclusion na dadali na lang namin siya in cold cash. Kala mo daming pera eh, no? Oo, so ginawa namin, withdraw lang namin, hindi pala natin withdraw. Nag-order muna kami ng Canadian dollars. So, sinasabi nila, it will take about 2 weeks. Pero sa amin, naging available na in less than a week lang. So, nung available na, doon na kayo magta-transact. And then, they will give you a withdrawal form na para automatic na nila i-withdraw from your account. Tapos, sasign na lang yung isa-isahin nila yung notes, yung materials kasi yon. So, kailangan nilang i-document yon. Medyo tedious yung process when you go to the bank and you will exchange for amounts of foreign currency. Magalat kayo ng enough time for this. Yun. Tapupuhin ko lang to. Daldal tayo ng daldal. So, habang binubuo niya yun, mag-voice over muna ako ulit. Pwede naman kayong BDO or BPI or other banks kung saan kayo, maganda kung saan kayo merong account na matagal para sure na bibigyan kayo ng foreign currencies.
kasi valued Customer. na nila kayo. Then, though hindi naman hinanap sa amin kumuha na rin kayo ng bank cert bago nyo siya gawin forex or bago nyo siya i-withdraw para alam nila kung saan din nagmula yung pera na dala-dala nyo. Just in case lang naman na hanapin. Though sa amin di naman talaga hinanap. Actually, di-declare mo lang naman siya kung above 10,000 CAD ang dala mo. So, kailangan yung i-declare sa Philippines tsaka dito sa Canada. Well, madali lang naman. Parang kami pa nga yung naghanap na, uy, saan ba i-declare to? Kasi nga, syempre, gusto mong by the rules ka, baka mamaya hindi mo ma-declare. Tapos, pagdating sa Canada, sitahin ka, bakit wala kang declaration, di ba? Yun lang. Anong number nga ulit to? So, hindi pa rin tapos yung ano natin doon. Isang side pa lang. Confused ako kanina kaya kailangan ko siya figure out muna bago natin tuloy ang kwentuhan natin. So, what we have to do next is kailangan natin siyang ipahiga dito. Yan. Pusok ka, pamilya. Hindi ito solid wood ha. MDF ito kaya kailangan maging maingat kayo when you are assembling. Huwag kayong basta-basta naghihigpit ng mga screw. And syempre, pag binubuhat, dapat with care habang nilalabas ko siya. Bastos. Teka, paano na naman yun? Hindi na naman niya maintindihan. Hihinto na naman namin yung video. Ganito siya. Hindi ko na alam to guys. Wait lang po. So, hindi pala madali. Teka lang. Papahiya tayo nito eh. Kasi nga kanina, nagdala kami ng dollars. Meron akong GC. Siya na ba yun? Ano naman kailangan mo sabihin doon? Bumili ako ng bagong bag. Belt bag. Meron siyang taguan sa likod. So, doon ko nilagay yung cash. Hinati na lang namin para hindi kami magsisihan. O, nawala mo. O, di ba? Hindi natin nawala lahat. Di ba? Hati kayo. And then, upon coming here to Canada, as we told you, meron na kaming SIM card. That enabled us to open a bank account here in Canada. So, pagdating nyo na naman dito, marami naman kayong pagpipilian na bangko. Meron ding BPI dito, may China Bank, may video. May joke lang. So, as easy as that, para lang kayo nag-open ng panibagong account. Pero kailangan nyo mag-book ng appointment dito sa bank. Hindi siya yung pwedeng walk-in lang katulad sa Philippines. Dito kailangan mo mag-online booking pag mag-open ka ng account. So, yun. So, when we open our bank account, you would need to prepare your work permit, your passport, and then your SIN, and of course, your mobile number. So, when you open your bank account, mabibigyan ka na ng debit card and bigyan ka na rin nila ng credit card kung gusto mo. Okay, doon na tayo sa debit card. So, may savings and then may checking. Yung sa savings, yun yung nag-earn ng interest. Si checking, hindi siya nag-earn ng interest. So, ang advice sa amin is put more of your money sa savings. Tapos, yung sa checking, yun yung mga daily mong ginagamit. Yun yung pambabayad mo sa mga daily transactions mo. Pero, be careful lang kasi meron siyang transaction charge. 'Di ba? Si Honey na transaction charge siya. Nagamit niya yung savings imbis na checking. Kapag ginagamit mo pambayad sa mga terminal yung savings mo kasi papipilian ka, savings or checking. Eh, lagi ko pinipili savings. Oh, ayan. Nagulat na lang ako, sinigawan ako ng asawa. Ano to? May mga charges pala kapag gumagamit ka ng savings account mo. Pero, ang pinakamaganda sa lahat, credit card na lang gamitin mo. Para sure ka na walang charge. At you are building up your credit score. Okay, so move on na tayo. Hindi ko pa rin siya mabuo. Teka lang! Next topic tayo. Supermarket or groceries. Nung pagdating namin dito, namasyal kami. Tanong nyo saan kami namasyal. Tama! Sa mga grocery. Kasi we had to find out saan ba May gatas. may gatas. Yan actually. O sige, yan muna tayo sa gatas. Si anak ay full cream milk siya sa Pinas. Yes, hindi siya formula milk. So, pagdating namin dito, hanap kami. At distilled water. At tsaka distilled water. So, distilled water, andyan lang yan. Yung full cream milk ang nawawala. So, dito, walang full cream milk. What they have is homogenized milk. Tsaka skim milk, karamihan skim milk. May semi-skim, bago yung skim. Tapos may skim, tapos may non-fat. So, yung homogenized or yung parang plain niya. Feeling namin yun na yung pinakamalapit sa full cream. Yeah. Pero nung mga una, nire-resist ng panlasa namin at ni Yeshua. Yes. Para kung uminom ng tubig ng may konting lasa.
Pero ngayon, masarap na siya. Oo, nakapag-adjust na yung ano namin taste buds. Island Farm yung pinaka-masarap natin natikman. Sabihin, Island Farm, baka naman. Baka naman, pwede nyo kayo padalhan ng gatas dito kahit isang galon lang. So anyway, ang mga meron dito na groceries are, yan, na-mention ko na, Walmart, Thrifties, Costco, Fairway, Save on Food, Full Food, Fruit Seller, yan. Yung mga na-mention ko na latter, yun yung mga organic. Ang madalas kami ay sa Walmart. Yan yung go-to na supermarket. Kasi yung Costco, nasa Langford. At wala pa kaming membership. Pero pag may car na kami, syempre, why not, di ba? Kapag bumipili kayo ng mga items na nasa bottle or nasa can, huwag nyo siyang itatapon. Pagdating nyo dito, ipudin nyo siya. Kasi kapag binusisi nyo yung resibo, makikita nyo merong, ano tawag doon? Easy deposit. Yun. So, ipon kayo, ibabalik nyo siya doon sa Walmart, and then they will pay you 10 cents for each of the bottle or can. They can accept up to 24 pieces at a time. Tapos, sa Fairways naman, yung mga meat doon, parang thrifty din siya, pero yung mga meat nila, mas parang madami. Doon ka makakabili ng mga gizzard, mga paa ng manok, yung mga kakaibang part ng baboy, manok, ganyan. Doon ka pumunta. Si Root Cellar, tsaka si Whole Foods, parang more on organic fruits, tsaka vegetable. Si Whole Foods, meron din siyang tinitindang mga hot meals. As in, parang yung karinderya, tatakal ka ng kanin, ulam, ganyan. Tapos titimbangin. For example, titingin kayo ng appliance or titingin kayo ng gamit sa kusina, other furnitures, meron din yan sa Walmart. Gaya nito, di ba? Sa Walmart namin to nakuha eh. Pag pupunta kayo sa Walmart, kita muna kayo sa clearance section. Meron doon kayong makikita kasi puso dito yung pag hindi ka masaya sa binili mo, balik mo lang and then they will give you a full refund. Sa Costco, doon nakikita namin online. Doon parang Walmart din, may mga appliances, may furnitures, may pagkain. And then sa Walmart, may mga damit din. Doon nga ako nakabili ng jacket ko pang winter, $59. Pero may $25. Pero medyo manipis pa. Manipis siya, 25. pero bili kayo dalawa, pwede $50 lang magpatungan nyo. But the thing is, hindi totoo na magdala kayo from the Philippines kasi mahal dito. Meron pa rin kayo makikitang mura dito kasi isipin nyo, bulky din yan. Well, I beg to disagree. For me, maganda pa rin na magdala kayo ng things nyo from Philippines kasi mahal pa rin dito. Mura siya in terms of Canadian dollars, you may say. Pero, syempre, kung isipin mo, convert mo siya sa peso, mahal siya. Eh, kung bumili ka na lang ng jacket sa Philippines, kung kasya pa naman sa luggage mo, eh, why not, diba? Kasi, kung sa Philippines, yung pinambili mo ng jacket dito, baka Zara na yun sa Philippines. Wow, aso pa. Wala na siyang sinabi dun sa ginagawa niya kasi gulong-gulo rin siya. Gulo niya eh. Dumako na tayo sa commute. Dito, reliable ang Google Map. Kasi when getting around by bus, type nyo lang kung saan kayo pupunta. And then, ipapakita na ni Google Maps anong bus number yung sasakyan nyo. Parang Singapore. Parang sa Singapore. Kaya ba today matapos? Madali ka ba? Ito N, tapos Q. Where's the letter Q? Tapos walang trains dito Kaya naman na bus kasi convenient naman dito. Hindi naman ma-traffic. Lahat actually ng bus dito is very accessible for handicaps. Or for example, you are a senior at you are going around by a walker or a wheelchair. Meron siya, nagni-kneel down yung bus. So same goes with mommies or parents bringing their child around on a stroller. So like us. It's very convenient for us. And then, the bus is $2.50 per sakay. Pero kung unlimited na siya all day, it's $5. It's a day pass. But in our case, daily use na kami, it's better for you to download the Yumo app. And sa Yumo app, mag-load ka ng 30-day pass. That's $85. Ngayon, app yung gamit ko, so may QR code, tatapat mo lang dun sa terminal sa loob ng bus. Para sa akin, mas madali pa rin kung may card ako. Pag nakahanap ako ng card for Yumo,
Yun ang gagamitin ko. Ayan po, ito ha. Ano pa ba? Towers. Lagay natin yung paa. Maganda rito. Hindi siya direkta sa wood naka-install or naka-screw. Meron siyang mga metal components or may metal embeddings sa dun sa mismo tawag dito sa part para hindi siya masira. Huwag kayo magmadaling bumili ng sasakyan kasi it's a big responsibility. So syempre parang sa Pinas, but dito it's much more expensive to have a car. For example, habang naghahanap lang ako sa marketplace kasi gusto ko lang sana second hand. So, for example, budget ko is $5,000 lang. For that amount, ang makukuha mo is lower than 2010 model na sasakyan and tumakbo na ng mga around 200,000 kilometers. Malaki ng mileage, no? Sa atin sa Pinas, kapag tumakbo na ng 100,000 yung sasakyan mo, sabihin, ano yan, taxi? Ano yan, Grab? Dito, hindi. Private yun. Fully use kasi yung mga sasakyan dito. Saka di uso masyado nagpapa-car wash dito. May kilala kami, once a year lang daw magpa-car wash. Dito kasi parang yung car, hindi katulad sa atin na parang baby-baby mo yung car. Oo. Dito talaga means of transpo lang sa kanila yung car. Karamihan Kunwari, SUV yung sasakyan mo sa may third row. Atin sa Pinas, 3 umuupo. Dito hindi pwede yun. Usually kasi pag third row, 2-seater lang yun. So basically, mahigpit dito when it comes to the number of passengers. At lalo na kapag meron kang dalang bata. Kailangan child seat talaga siya. Ayan! Buo na siya finally. Ay, hindi na pala susok pala to. So habang sinusok-sok ko siya, I will be telling you our final advice na lang siguro. Always smile and greet other people, lalo na yung mga kasalubong nyo. So mapapansin niyo yan, lalo na yung mga local. Mapalabati sila. Good morning, ganun. Hey, how was your day? Ganun. So, sabihin nyo, it was fine, and then return the favor. Tanungin nyo rin sila. And kayong mga Pinoy, ganun din kayo, maging ganun din kayo sa mga kapwa Pinoy nyo. Kapwa Pilipino, ngitian nyo. Ako, napakasusumit ng mga kapwa natin Pilipino dito. Akala mo kaya yaman na. Hindi naman lahat. Diba? At tayo pala magbayad tayo. Basic na courtesy and culture dito kapag ka nagbubukas kayo ng pinto. And always look back. Baka meron kayong kasunod and hold the door for them. That's a sign of courtesy and being nice to other people. And when riding a bus, you greet the driver, and when getting off the bus, you say thank you to the driver for getting you safe. Say, thank you, driver. Yan talaga sweet sila ganyan. In general, be nice. Kahit naman hindi lang dito, nice sa buong mundo. Maging impaktita lang kayo sa asawa nyo. Oo, ganon. 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 Sabi nga ni Yeshua, di ba? Diba? Alright, and the last piece is the drawer. Yay! Finally. After, Kaso hindi magkasya. yeah, meron kasi safety stopper. Oh, di ba? Okay. Pag kailangan nyo ng drawer, message nyo lang ako. Nagawa ko kayo ng drawer. Nga pala, may binibenta akong table. 9.5 na lang. Dining table. May kasama 2 Scandinavian chair. So, message mo lang nasa Pinas. Bigyan ko kayo malaking discount. Okay, thank you for watching and listening to my walang kwentang kwento. Joke lang. May silbi yun. Ako ba? Salamat po ulit. Thank you. Please don't forget to hit like and subscribe. Follow for more chicas and updates here in Canada. Mini Wonders yan. Bye-bye!